Hello Aries, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kondisyon ng relationship mo, ang feelings ng person mo, ang relationship at sa uli kukuha ko ng additional cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Magical blessings. Ang ibig sabihin nito ay kahit anumang problema or hadlang na dumating sa buhay mo ay may blessing na darating sa iyo. At itong blessing na ito ay maishishare mo din sa kapwa mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pasensya na kayo guys kung paulit-ulit ako sa Like a Tarot rule kasi hindi lahat mapapaliwanagan ko. 8 of Swords, the Judgment, King of Wands. Ang ilan sa inyo, feeling mo sa situation ay yung bang powerless ka. Kaya pala ang ilan sa inyo, nagsishare ka ng blessings mo. Kasi nakakakonect ka sa pinagdaraanan ng iba. Ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na nahihirapan kang magkaroon ng desisyon. At saka ang advice ng mga cards ay huwag mong hayaan na mawala yung tiwala mo sa sarili mo. Ikaw yung mag-control ng buhay mo. Lalo na kung ang ilan sa inyo hindi ka happy sa trabaho mo, ikaw yung makakapag-desisyon. At ang advice ng mga cards para sa career, bago ka gumawa ng aksyon, gumawa ka muna ng ibang plano para malalaman mo kung dapat bang bumitaw sa unhappy na trabaho mo. At kung namumroblema ka sa trabaho mo o kaya sa negosyo, may person na tutulong sa iyo para magkaroon ka ng ibang idea. Sa mga single, ang advice ng mga cards ay kailangan mo muna mag-heal kung meron kang problema sa sarili kasi hindi naman maaayos ng next person yung problema mo. At para sa ilang single, huwag mong hayaan na ikaw yung maging dahilan ng kalungkutan ng iba. At saka ipinapakita sa mga cards na merong potential person na seryoso sa'yo pero babalik yung past person mo. Pero base na rin sa mga cards, ang ilan sa inyo, mas interesado ka sa bagong person kesa sa past. Ang pagkakaiba ng love at pangihinayang, yung person na hindi mo kayang mawala sa iyo, yun yung piliin mo. 444. My life is full of wealth, health, and happiness. Type 444 to affirm. Ayan, dapat yan nga talaga yung mangyari sa iyo dahil nga sa nalulungkot ka sa situation mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron nang pumapagitna sa relasyon nyo na para hindi na mas lalong lumala ang tensyon. Itong card ng person mo na transformation, maraming pagbabago na mangyayari sa buhay at marami pang darating. Kailangan mo itong tanggapin, harapin, at saka kung ano yung makakabuti para sa buhay mo. Yan yung card ng person mo. Ituloy ko lang guys para sa mga nasa relationship. Para naman sa mga nasa relationship, huwag mong isipin yung okay na to kesa sa wala. O kaya yung mas magandang alam ko na kesa naman sa hindi. Kailangan nyo maging mature ng person mo sa mga mahirap na sitwasyon na nangyayari. Ito naman yung mga cards ng person mo. The Tower in reverse, 9 of Swords, at the Strength.
Sa cards ng person mo, may sitwasyon na sa una hindi niya natakasan. Pero itong pangalawa, hindi na talaga niya matatakasan pa. At sobrang nakakaapekto ito sa kanya. Wala siyang magiging choice kundi lakasan ang loob niya. Pero sa totoo lang, itong person mo, nahihirapan siyang harapin yung mga problemang dumarating sa kanya. At saka maraming pagsisisi itong person mo. Nakakaranas din siya ng depression at saka hindi siya makatulog. Kaya pinakita sa mystical cards na kailangan talaga ng pagbabago sa buhay ng person mo. Sa financial, dahil na rin sa marami kang bayarin at saka malaki yung pamilya mo, kaya hindi sumasapat. At pinapaalala ng mga cards na temporary lang yung problema mo, kaya mag-start ka muli ng positibo sa financial. At ang advice ng mga cards ay huwag padala sa emosyon o yung biglaang desisyon patungkol sa financial. Single ka man or nasa relationship, nakatatlong cards ka na patungkol sa trial. Ang ilang single naman, nag-iisip ka kung maikipagrelasyon ka ba or maging single lang muna. At ang advice ng cards para sa mga single, kasi ang ilan sa inyo, matagal ka nang hindi nagkaroon ng karelasyon. Kaya pinapaalala na yung tiwala hindi agad-agad ibinibigay. Kilalanin yung person. Meron kayong pagkakaiba ng behavior, kaya kailangan mo pa rin alamin kung magkakasundo ba kayo. Ito muna yung angel number ng person mo. Affirm. Whatever you are going through, remember God is in control. Amen. Good or bad ang decision na nagawa natin sa buhay, alam ni God kung ano yung nararapat para sa atin. Ayan, ito muna yung mystical card para sa relationship. Inner child, na ang ibig sabihin, magkaroon ka naman ng time para sa sarili mo. Yung mga bagay na alam mong makakapagpasaya, makakapagpa-relax sa isip mo at saka sa katawan. I-add ko lang guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, yung paghihiwalay nyo ng person mo, hindi naman ganun kagulo. Ang ilan sa inyo kasi pwede pang maayos, lalo na kung kalma nyo tong pag-uusapan. Ang ilan naman na nasa relationship, masyado ng unhealthy ang relasyon, kaya pareho na kayong nag-decide na magkanya-kanya. Ang ilan na nasa relationship, kahit nagkaroon ng problema, ay naayos nyo ito ng person mo. The Devil, Page of Swords, at the Hierophant. Sa mga cards na ito ipinapakita na para walang maging problema, gusto mo nasa legal lahat. O kaya yung magkaroon ng kasunduan kasi gusto mong manigurado. Kasi base sa cards, wala kang tiwala sa person mo. Kaya pala sa cards ng person mo, hindi siya makatulog, balisa, kasi nakahanap siya ng katapat niya na hindi papatalo. Sa health, ang advice ng mga cards, isa lang yung katawan mo kaya wag mong abusuhin. At saka mag-ingat din sa physical contact, kailangan meron kang proteksyon. Lalo na sa mga single at saka mga person na mapaglaro, mahirap yung merong sakit. At saka ingat sa minor na injuries, pasa, at saka aksidente. Ang ilan sa inyo, mabilis kang mapagod. Kulang na sa resistensya yung katawan mo kaya kailangan ng vitamins. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang merong physical contact pero hindi romantic yung person mo sa iyo. Kasi merong gustong gawin yung person mo. Yung bang magkaroon siya ng space
sa relationship nyo. Kumbaga guys, bagong problema pa lang ito, hindi pa malala. Kaya kung nakikitaan mo na parang nawawalan siya ng gana, kausapin mo para maibigay mo sa kanya or maunawaan kung ano yung problem niya. At para naman sa mga single, kilalanin mong maigi yung potential person. Nakadalawang cards ka na. Hindi mo kailangang magmadali para hindi maging negatibo ang resulta. 5-5. Trust that your angels are with you during this process and you are protected and guided all along the way. Connected pa rin kasi tinutulungan ka na ng angel mo ng guide mo. Binibigyan ka ng sign para maaayos yung problema nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo nagiging mas matatag, nakadalawang cards ka na ang relasyon nyo dahil sa pagkakasundo. Patunay pa itong 4 of Wands na merong stability at saka may magandang outcome ang relasyon mo sa kapwa, sa person mo, or sa career. Magkakaroon ng ending ang mga problems mo. Ayan itong 2 of Cups na very positive ito pagdating sa relasyon, sa kapwa mo o kaya sa person mo. Magkakaroon ka ng very happy na connection or relationship. At saka magandang card din ito na ang ilan sa inyo magi-stay ka sa person mo. Ayan, very positive, the Wheel of Fortune, na ang ibig sabihin kung nagkaroon man ng negatibo sa nakaraan mo, single ka man or nasa relationship, magiging baliktad na yung sitwasyon, magiging pabor na sa iyo ang lahat.